So kanina po mga kutsero, naghi-hearing na tungkol sa budget naman ng COA. COA naman yung nakasalang kanina. Tapos siyempre Makabayan Block being Makabayan Block, naghahanap sila ng ng ipang-iintriga nila sa ating administrasyon. As usual, shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala na inyong mga remittances nang wala po remittance fees dito sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang i-download ng Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin nyo na po si Sendwave mga kutsero for all of your remittance needs. Sabi po ni Stella Kimbo, OVP spent 125 million confidential funds in 2022 in 11 days. My goodness. 11 days lang nag-ubos ng 125 million. Galing, no? Panoorin natin yung balita. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Inihayag sa plenary debates Ano ng daw, Kamara 11 para days? sa 2024 proposed budget ng Commission on Audit o COA na ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Taliwas ito sa unang iniulat na sa loob ng 19 na araw ginamit ang pondo. Tumutukoy ang confidential funds sa pondong ginagamit para sa pagsubaybay ng civilian government agencies upang suportahan ang mandato o operasyon ng mga ito. Iba ito sa intelligence funds na ginagamit naman sa pangangalap ng intelligence information ng uniformed at military personnel at intelligence practitioner na may direktang epekto sa national security. Ang revelasyon, ginawa ng COA budget sponsor at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo nang usisain ni Gabriela Partless Representative Arlene Brosas kaugnay ng issue. Bagay na ikinagulat din ng kapwa mambabatas. Ayon kay Representative Kimbo, naisumite ng Office of the Vice President o OVP ang liquidation report sa COA kaugnay ng paggamit ng pondo noong January 17, 2023. Sa kasalukuyan din, ongoing ang audit at naglabas na rin ang COA ng Audit Observation Memorandum o AOM, ang preliminary observations para sa tanggapan ni VP Duterte noong September 18, 2023. Mula sa petsang ito, may 15 araw naman ang OVP upang sagutin ang initial findings ng COA. Humingi rin ng kopya ng ulat ang Makabayan Block lawmaker, subalit humiling ang COA na makumpleto muna ang proseso ng audit. Ano Madam pong ibig Speaker, sabihin? hindi maibibigay ang AOM. Na-issue na po ang AOM, Na-issue Madam sa Speaker, agency. September 18. Madam Speaker, can we have a copy of the AOM? Katulad For ng what? napaliwanag ko po kanina at napaliwanag din po ni Honorable Lagman, it is preliminary and the reason for why the COA wants to keep it confidential is because baka maging prejudicial sa audited agency if, Madam Speaker, if the Honorable Brosas is amenable once the audit is completed, then the COA will submit the AOM along with the report. Gayunman, pumayag naman ang chairperson ng House Committee on Appropriations na maisumite sa House Speaker ang Audit Observation Memorandum kung ipipilit ng Makabayan Block lawmaker. Question din ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung bakit kamakailan lamang nakapag-audit ang COA
sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Tugon ng budget sponsor, ito ay dahil sa kulangan ng tauhan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang COA unit na nakatalaga sa pag-audit ng confidential at intelligence funds o CIFs. Sa kasalukuyan, siyam lamang ang kawani nito na may ino-audit na mahigit 1,700 na mga ahensyang nagsusumite ng quarterly reports. So tinatambakan po sila ng sealed envelopes. Yan po ang katotohanan. At dahil Tinatambakan na nga lang ng po sealed na, envelopes? naging sumabog po ang katotohanan. Sumabog ang issue na to nung budget hearing ay saka lang talaga tinutukan talaga ng maigi ang So, ibig mo ang sabihin, issue hindi na to. ginagawa ng COA yung But trabaho yan ang nila, katotohanan. Stella Kimbo? Sa November 15, 2023, matatapos ng pathetic COA ang final audit nito sa CIFs ng lahat ng ahensya noong 2022. Samantala, isinusulong naman ni Representative Kimbo ang pagbuo ng isang House Special Oversight Committee upang matiyak ang transparency sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Magkakaroon ito ng access sa ulat na isinusumite sa ilalim ng COA-DBM Joint Memorandum Circular 2015-01. Bubuin ito ng 3 miyembro ng majority block at 1 miyembro ng minority block. Layunin nitong matiyak na wasto ang paggamit ng CIFs. Naniniwala ako na ang kaban ng bayan ay dapat ginagastos para sa kaunlaran ng bayan. With this Special Oversight Committee in place, COA can be assured of a partner in its bid for transparency in the use of confidential and intelligence funds. Lusot na sa plenaryo ng Kamara ang 2024 budget Mamaya ako proposal mag-react. na Commission on Audit, gayon din ng Civil Service Commission. Wala pang inilalabas na pahayag ang OVP sa isyong ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Hindi pa talaga Diyos maglalabas sa ang aming sandigan. OVP kasi binibigyan pa sila ng 15 days para sumagot doon sa AOM. Okay. Ito, first observation ko kay Stella Kimbo. Pansinin nyo kung paano niya dineliver yung balita. It's weird. For me, kung ikaw yung sponsor ng ahensya, why are you going, bakit ka, you should be confident, number one. Dapat nakausap mo yung ahensya. O ano yung lapses natin dyan? Ano yung dapat nating i-address? Ano yung potential na pwedeng itanong sa atin? Kakausapin mo na ngayon yung ahensya. Ano isasagot ko pag ito yung itinanong? Ano isasagot ko pag ito, yung ganyan. Parang naalala nyo yung, I forgot the name of the congresswoman. Yung congresswoman na sponsor ng Department of National Defense. Yung nakaaway ni si Raulo Manuel. Yun, ang galing niya mga kotsero. In fact, kino-coach pa nga siya sa gilid ni ni Secretary Gibo. Nasagot niya lahat with confidence, 'di ba? Convincing. Kapag kinausap mo siya, kapag nagsasalita siya, sure siya sa mga sinasabi niya. Pero dito, obserbahan niyo kung paano magsalita si Kimbo. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at See? tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Inihayag Pansin nyo, may drama. Ang haba ng intro niya. Parang may drama na nagaganap. Napansin ko lang po na nung sumabog yung balita na ginastos po yung confidential funds in 19 days, hindi po ginastos po siya, may paayos-ayos pa ng mic, in 11 days. Ha? Hindi mo masabi ng diretso? Kung Stella Kimbo? Hindi mo pwedeng sabihin na there were reports that the confidential funds were spent
in 19 days, but in fact, it was spent in 11 days. Tapos, sagutin mo, saluhin mo agad. It was spent in 11 days and the liquidation was submitted January 17. By the way, sinabi po dito sa report, January 17, nag-submit na ng liquidation report. Ibig sabihin, nagsabi na ang Office of the Vice President na, nagastos na namin siya in 11 days. Ito yung ginastos namin. Ikaw yung sponsor ng budget, hindi mo sinalo yung COA doon? Ito pa, napansin ko talaga to, hindi ko in-expect eh. Madam Speaker, can we have a copy of the AOM? Katulad ng napaliwanag ko po kanina at napaliwanag din po ni Honorable Lagman, it is preliminary and the reason for why the COA wants to keep it confidential is because baka maging prejudicial sa audited agency. Anong baka? It will. If, Madam Speaker, if the Honorable Brosas is amenable, once the audit is completed, then the COA will submit the AOM along with the report. Hindi ko na. Gayunman, Alam nyo kasi, itong si Stella Kimbo, pink kasi talaga siya. Ngayon, syempre, dahil Liberal Party siya, sino bang presidente ng Liberal Party? Si Edsel Lagman. Si Edsel Lagman, mga kotsero, syempre, is against the administration. Marcos Duterte administration. So, ewan ko lang ha. Pero ang weird, lalo na yung meron siya sinabi tungkol sa sumabog yung issue. Ito. ikinagulat din ng kapwa mambabatas. Ayon kay Representative Kimbo, Office of the COA noong kasalukuyang audit at nag-AOM noong September 5 findings in block lawmaker. Parang ang labas pa dito, kaya lang nag-review ng confidential funds ay dahil sinita ng Makabayan Black. So tinatambakan po sila ng sealed envelopes. Yan po ang katotohanan. At dahil na nga lang po na naging sumabog po ang katotohanan, sumabog See? ang issue na to nung budget hearing ay saka lang talaga tinutukan talaga ng maigi ang issue na to. But yan ang katotohanan. Sa November Nilaglag mo yung COA? Ikaw yung sponsor ng budget ng COA? Nilaglag mo yung COA? Hindi mo man lang kinausap. Ewan ko lang kasi sa akin basic yan eh. Kapag ikaw yung sponsor, ibig sabihin ikaw yung magtatanggol ng budget. So kapag ikaw yung magtatanggol ng budget, dapat handa kang sagutin lahat ng dapat sagutin. Bilang sponsor ng budget, dapat alam mo na tatanungin ka tungkol sa confidential funds. So, sige, ako walang problema, sabihin yung 11 days. Alam niyo mga kotsero, take note bago ko magsalita tungkol dyan sa dahil lang sa confidential funds. Take note 125 million is sa mga ordinaryong taong katulad natin is a big amount. Malaking amount yan sa atin lahat. Pero sa may mga proyekto sa gobyerno, barya lang yan. Alam nyo ang malaki pag may mga project ka sa gobyerno, pag yung mga billions of pesos na yung usapan. Yun yung mga malalaking budget. 125 million is chicken feed. Totoo lang. Kung yan ang pag-uusapan natin. Pero, mga kotsero, ang weird bakit hindi niya nasagot? O sabihin natin, sige, nagasto siya in 11 days. Walang follow-up. Kasi pwede mong sabihin, the confidential funds were spent in 11 days and it was liquidated. It was liquidated January of 2023. O ano yung mako-communicate mo doon? Ibig sabihin, ginastos yung budget, tapos nag-report sa COA. Hindi itinago yung expenses sa COA. Pwede mo pa nga segundahan yun eh. So, with that in mind, the confidential funds were used, were monitored
and were evaluated by COA and etc. etc. Pwede naman ganun. Bakit parang ang lumalabas ngayon, si Stella Kimbo, isa sa mga nagulat? Hindi mo alam yun? Talaga? Ikaw ang budget sponsor? Puntahan ngayon natin yung confidential funds. Nagsalita na po si E.S. Bersamin dyan. Saan ginamit yung confidential funds na yan? Dito po, sa sinabi ni E.S. Bersamin. Confidential funds para sa mga bagong tayo na satellite offices na nagkakahalaga ng 125 million. Okay. Ilan ang satellite offices? 10. So, 125 million, i-divide nyo po sa 10. Ilan na lang yan? 12.5? Most probably. Tama ba? Tama, 12.5 million per office. 10 po ang satellite office ng OVP. So, 12.5 divided by 10. Okay. 125 divided by 10. So, mga 12.5 million. Ngayon, ano po yung mga programs? Tingnan nyo yung programs. Una, libreng sakay. Marami mga tao magsasabi, libreng sakay lang yan, napakamura lang yan. Talaga? Uupa ka ng bus at babayaran mo ng libre? Ilang region to? Metro Manila sa Luzon, Bacolod and Cebu in Visayas, and one in Davao City. Tapos meron din sa Mandaue and Lapu-Lapu. So yun yung isang project. O baka dito, 1 million agad ang gagastusin mo sa isang buwan. Okay, ito. Public assistance. The Office of the Vice President in partnership with the Department of Health is extending their medical assistance request through the following hospitals. Medical assistance. Nagbibigay ng suporta sa mga may sakit. NCR, 3 ospital agad yan. Jose Reyes, Children's Hospital, Philippine Children's Medical Center. Sa Dagupan, Tacloban, Zamboanga, Surigao, Cebu, Davao, syempre, hindi mo hawala ang Davao. Bacolod. Meron pa silang binibigay na non-medical assistance sa mga collaboration nila sa DSWD. Kaya dyan ang 12.5 million kada center, kada OVP satellite office. Sabihin na natin na gano'n 125 million, divide mo sa 10. Ito pa, medical assistance. Ito, ibang medical assistance yata ito through guarantee letters. Iba to, ibang to. Pang mga, what do you call this? Indigent. Pang indigent na medical assistance. Hiwalay pa yan. Sa 10 sa 10 offices yan, The Public Assistance Extension Office pa. Alam naman, walang gagastos sa operation yan. Burial assistance. Kasama rin yan. Pagbabago campaign, ito yung pinapamigay ng mga bag pag school. So may mga project siya. Meron din pong drive si VP Sara as an NTF-LCAC chairperson. Ako feeling ko yung yung satellite offices niya gumagamit ng confidential funds for for this. For sa insurgency. Para labanan ng insurgency. Sabi, this is a show of force, a clear, strong, and powerful statement and warning against the enemies of the state who slaughter civilians and indigenous peoples, abduct and murder and execute members of our security forces, and attempt to pin down our progress as a nation through their ideals anchored on brainwashing, fear, and terrorism. We cannot let these things continue. So mga kochero, as far as a vice president is concerned, mukha naman, mukhang ginagamit naman na maayos yung pera. And mga kochero, ito lang yung sa akin. Kung nakapag-liquidate ka ng 125 million, ibig sabihin, ginamit mo yun na maayos. Sino ba namang eng-eng ang magli-liquidate ng budget tapos dadayain yung tapos parang iisipin niya na makakalusot siya sa audit. Walang ganun. So hindi ko naiintindihan kung bakit masyadong gigil na gigil talaga itong Makabayan Black. In fact, kanina, di ba sabi, patingin nga kami nung AOM, pero pahingi kami ng copy.
Bakit? Kasi mga kutsero, yung AOM na yun na yung detalye ng lahat ng ginastos dyan sa confidential funds. Yun talaga yung habol nila dyan. Yun talaga yung gusto nilang makita. Yung detalye na yun. Buti na lang, ang sinagot ng COA ay isasubmit po namin sa House Speaker. At siya na pong bahala mag-distribute sa mga taong kailangan makakita. Kasi mga kutsero, imagine kapag ito napasa kamay ng Makabayan Black. Tapos merong mga ganitong proyekto. Yan, no? May mga ginastos dyan si VP Sara. Huwag niyo kalimutan yan, mga kutsero. Kasi sa COA, ito yung circular, ito yung pinagbabasihan ng rules eh. Ang nakasulat po dito, pagdating sa paggastos ng confidential funds, by the way, iba po ang confidential sa intelligence funds, shall be used only for the following confidential expenses. So, sa purchase ng information, rental ng transport vehicle kapag may operation, incidental expenses sa safe houses, etc. etc. Pero, kasama rin ito. Uncover or prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency, personnel, or property, or other facilities and resources under the agency protection done in coordination with the appropriate law enforcement agencies. Naalala nyo po yung isa na kinuwento ni VP Sara sa budget hearing sa Senado? Ano pong sinabi niya? Yung confidential funds po ng OVP at one point, nagbigay sila example sa isang operation daw ginamit nila para tugisin ang isang individual na nagpapanggap na miyembro siya ng staff ni VP Sara. Pose a clear and present danger to the agency, personnel, or property, or other facilities under the agency protection. Another thing that we have to consider, mga kutsero, hindi pa po tapos yung audit. Di ba binibigyan pa nga ng 15 days para mag-respond yung agency? So hindi mo talaga pwedeng hindi mo talaga pwedeng ilabas pa yan hanggat hindi pa finalized yung audit report. And besides, ang makakakita lang dapat niyan, according to the rules, ay hindi lahat ng congressmen. Ang makakakita lang niyan ay yung presidente, Senate President, House Speaker, and the head of agency. So, ganun po talaga yan. Hindi mo sila pwedeng mag-request lang na, can we have your commitment na bibigyan nyo kami ng kopya ng AOM? No. Hindi pwede. Dadaan kayo sa House Speaker. Alam nyo mga kutsero, nakakalungkot nga yung ganito. Nakakalungkot yung ganito. Kasi tingnan nyo yung dating Vice President, yung fake Vice President. Tingnan nyo. COA flags OVP over unauthorized legal consultant and private lawyers. Kay Lenny yan. OVP engaged the services of a private lawyer as legal consultant without the written conformity and acquiescence of the Solicitor General and concurrence of COA. And despite having legal officers in violation of pertinent COA rules and regulations, thus related payments are considered irregular and unnecessary expenditures. COA flags OVP on use of 25 million research funds for COVID response. Misuse yan. 25 million budget was not utilized for its intended purpose. Tapos pagmamalaki ng mga kakamping, highest audit rating, etc. etc. Pero saan ka nakakita highest audit rating tapos merong findings? Kapal ng mukha. O ito pa isa. Ito matindi. Mas malaki ito sa 125 million. COA flags OVP slow use of medical aid fund. Robredo points to election ban. Talaga? Hindi ka nakapag-request sa COA or sa DBM ng permiso para magamit yung medical funds? Eto nga, si DOTR nakakuha na ng permit para makapamigay ng ayuda para sa mga driver kahit may election ban. According to COA's audit report for 2019, the office still has yet to utilize its 122 million pending medical assistance program funds for 2019, now totaling at 195 million. Asan yung Makabayan Black nung panahon to? Tahimik?
Busy sila na magreklamo at magkaso tungkol sa red tagging, fake red tagging accusations nila. Asan sila niyan? Nung hindi nagamit ng maayos yung 25 million. Nung hindi nagamit ng maayos yung 195 million. Nung kumuha ang COA ang OVP ng private lawyer kahit marami silang abogado at mayroong Office of the Solicitor General. Wala. Nga. Pero gigil na gigil sila, no? Gigil na gigil sila dito sa kay VP Sara. Bakit? Syempre, naghahanda kasi sila sa 2028 elections. Kailangan sa 2028 elections, kokonti mababawasan ang voter base ni VP Sara Duterte. Ganun lang kasimple yun. Wala namang karibong atan to mga to eh. Ang tagal-tagal nang may confidential funds, mga kotsero. Panahon pa. Nabuo nga tong confidential funds. Panahon ni panahon ni Panot eh. 2015. Nagreklamo ba sila? Hindi. Kailan sila nag-umpisang magreklamo? Nung ginamit na ni Digong, nung term niya, doon lang sila nag-umpisang magreklamo. Tapos ngayon, gusto nilang gamitin para may ebidensya ba sila na it was misused? Wala. Kailangan pa nila ng fishing expedition tulad ng budget hearing para meron silang konting circumstantial evidence. Hindi naman sasapat yung circumstantial evidence. Alam nyo, ang hinihiling ko lang, di ba sabi ni Stella Quimbo, dapat magkaroon daw ng steering committee, etc. etc. Alam nyo, kaysa gumawa kayo ng steering committee, ba't ayaw nyo gumawa ng batas? Ayaw nyo gumawa ng batas na lang on confidential funds. Ang dami nyo kinukuda. Ang dami nyo sinasabi na illegal to, illegal yan, what have you, etc. etc. Ba't hindi na kayo gumawa ng batas na sasaklaw sa confidential funds? Hindi, actually, feeling ko nga, hindi pa nila gagawin yan ngayon. Baka pag iba na yung presidente, gagawin nila yan. Yung presidente na pabor sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan pa nilang gawin to ng 6 na taon. Ng 5 taon pa pala. Kailangan pa nilang gawin to ng 5 taon. Yung pagmumukain na corrupt, yung mga nakaupo, pagmumukain na may ginastos na hindi dapat. Yan. Yun ang gagawin nila dyan. Hanggang magkaroon o hanggang makaupo yung gusto nilang ipaupo. Yun ang mangyayari dyan. Hindi magkakaroon ng batas sa confidential funds. Siguro pag sila na yung nakaupo. Which I don't know when will happen. Mangyayari pa ba yun? Hindi ko alam. Parang hindi na yata. So, yun. So, ganito lang po muna tayo mga kotsero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating live stream. And, ano ba? Ayan. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live, guys. So, goodbye everyone. See you next time.